Hello everyone, to this video ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng nipa wine na galing sa tuba ng nipa. Una, ihanda mo lahat ang mga tuba. Ngayon, yung drum na dyan ay mayroong tuba. Na waste na talaga siya, kailangan mo na siyang i-wash out. Pagkatapos pagka-wash out, kailangan nakasirado yung butas niya, yung sa hulmahan, para ready na ang mga tuba na ilagay natin doon sa drum. Ayan na guys. Lagyan natin ng 5 container na nipa tuba. Ang ilalim dyan, nandun sa ilalim yung drum. Tapos yan ang hulmahan. Yung sa gitna niya, pag makasirado na yung planggana, dyan babagsak yung singaw niya na bino. Yan sa gitna. Continue lang sa paglagay ng tuba hanggat maubos mo pag lagay yung 5 container na tuba. Ayan na. Ayan yung planggana na itakip mo doon sa hulmahan. Nakita nyo sa planggana na lumulobo talaga yung gitna niya. Sinasadya talaga yan kasi doon sa ilalim, doon tatama yung singaw ng tuba na tinatawag namin na bino. Ayan siya guys. Pagkatapos, itakip mo na yung planggana sa taas. Ayan Kailangan hindi siya sumisingaw. Kailangan nakatali siya ng maayos ang planggana. Kasi pag kumukulo na yung tuba sa ilalim, hindi siya lumilipad. Tapos kung okay na, i-ready mo na yung mga kahoy at saka yung pinagkuprahan nyo. Kasi yan ang talagang panggatong namin dyan. Ngayon guys, umagos na. Yan ang sign na kailangan mo nang lagyan ang planggana ng tubig. Para palamig sa ilalim ng bino na singaw. Ito siya guys. Lagyan ng 2 container na tubig. Basta makaagos na ang bino doon sa galon. Ito. Ang bigat. Ito na siya. Tingnan nyo. Nasa ibabaw lang sa planggana ang tubig. Hindi yan makahalo doon sa bino na nakaagos. So, kung makaagos na siya, kailangan ang apoy dito ay tuloy-tuloy para lumakas talaga yung agos niya. Kasi yung agos niya ay nakadepende sa apoy sa ilalim. Ayan, kalahati na. Kailangan mo naman i-wash out yung tubig sa planggana kasi mainit na siya. Palitan na naman siya ulit ng 2 container. Ayan. Ganyan lang yung may hose kasi siya. Dapat i-wash out yung tubig. Ayan ganun lang ang gawin mo. Ubusin lahat ang tubig sa planggana bago mo siya lagyan. Para malamig na naman ulit. Para yung agos ng bino doon sa ilalim, tuloy-tuloy. Kasi pag hindi mo siya palitan, humina ang agos doon sa bino niya. Kailangan mo nang palitan na naman ulit yung planggana ng tubig. Basta kalahating galon na ang umagos, magpalit ka na ng tubig sa planggana. Wash out ulit ang tubig dito. Ito lang ang gagawin mo always. Kung kalahating galon na ang bino, bawas ka ulit sa planggana. Mag-change ka ng tubig. Para palamig kasi itong tubig. Sa 5 container na tuba, mag-additional ako guys ng 2 container para gawin siyang 7 container. So, ilagay ko na yung tuba dito sa planggana.
Painitin ko para pagpasok sa ilalim, mainit na siya at tuloy-tuloy na ang agos ng bino doon. Para matarget natin ang 7 galon na bino sa isang salang. Ang trabahong ito ay hindi madali kasi mabigat yung mga container na bubuhatin natin. Oh. Pag-add na tayo ng 2 container na tuba, ipasok na natin sa ilalim. Oh, dito. May butas dito sa gilid. Dito mo ilagay yung hose. Ito siya guys, oh. Ganyan. Oh. Ipasok na natin doon sa ilalim. Oh, ganun lang ang gagawin mo. Madali lang siya, hindi siya mainit. Kasi hose lang ang nagdala ng tuba doon sa ilalim sa drum. Na siya guys. Tapos na kaming nagluto ng bino. Oh, tikman natin kung maanghang ba. Ano lang, 7 containers na tuba. Tapos kinuhaan lang namin ng 7 galon na bino. Oh, ito na siya, oh. Oh, di ba? Malinaw. Tikman natin kung masarap ba, maanghang. Oh. Maanghang pala. Oh, okay na siya. Maanghang na matamis. Tapos na kaming gumagawa ng nipa wine, mga guys. Thanks for watching. Please like, comments, and share.